hanggang primera lang ako. First time kong gagamit ng 1,200cc na motor kaya kinakabahan ako. As some of you may know, hindi ako marunong magbisikleta noon, but nag-aral ako noong pandemic magbike and slowly progressed to riding a big bike in a span of 1 year. When this video was taken, bago pa lang ako nagbibig bike, kaya kabado pa talaga ako. I have always subscribed to the idea na okay lang mag-start sa low displacement bago mag-litter bike. So prior to riding this bobber, nakatry na muna ako ng iba't iba mga motor. Honda CB400 Super 4, Honda Rebel 500, Yamaha R3, Triumph Street 900, then ito na, 1,200cc, legit na litter bike. Paano ba to? Parang hanggang primera lang ako. Pag mag-style ka na yan, okay na. Ano pa? 1,200. Hiram lang to, hiram lang sir. Nag-meet up kami ngayon dito sa may Shell gas station and pabalik kami sa DNG Diner. Yung pinuntahan namin dati ni na Sir J-Mac and ni Lastog Rider. Sobrang sarap kasi ng lomi doon and I'm so happy kasi ang dala ko ngayon ay Triumph Bobber. So Triumph na Bobber yung dala ko and it's 1,200. So super kinakabahan ako kanina kasi syempre unang-una loaner bike siya and at the same time it's my first time to ride this high displacement talaga kasi lagpas na ng 1,000. So it's a litter bike. I'm so happy and together with my friends. So see you sa DNG. Go! Baka 1,200 ako! Hiram lang, hiram. Walang pambili. Pwede mo itong i-test ride. May kasama ka? Ako? Oo. O si Orly. Bagay ba? Problema, wala tayong pambili nito. 1,000,000 plus? Nasa 1,1. Para ayaw mag-start. Wow ha! Ay, hindi siya magsa-start pag naka-ano. As a lady rider, I won't recommend this bobber as a starter big bike kasi malaki ang turning radius, kaya mahirap iliko than the usual standard bikes. Aside from that, mabigat ang bike na ito. Imagine 250 kilograms. Kahit hindi mo papunuin ng gasolina, I tell you, mabigat ang motor na to. Ganda ba? Siyempre, isang milyon eh. Nung nailabas na sa highway yung motor, unti-unti na-build ko yung confidence ko sa riding.
ata ng confidence. Anyway, going back sa bike review, kung suspension ang pag-uusapan, this may not be the best out there. Ramdam ko even yung mga slight na lubak sa highway. What more pa kung itakbo ko ito sa mga rough na terrain. Pero yung low seat height makes this bike rideable even sa mga short riders. 5 flat riders won't have a problem reaching for the ground. But yun nga lang, ramdam mo ang bumps sa road gamit ito. By the way, the Triumph Bonneville Bobber 1200 comes with cruise control. Kaya sa mga long ride, hindi ka masyadong mapapagod kakagas. You can activate it as soon as you reach 60 kilometers per hour and automatically madi-deactivate naman siya as soon as you get control of the throttle. Pero most of the time, I still opt not to use the cruise control kasi I prefer na hawak ang throttle so I have more control sa bike. Ayan, so nagbabalik tayo dito sa DNG Diner and I'm the only girl. Ako lang kasi nag-back out yung iba natin mga kasama due to the inclement weather. And papatikim ko sa kanila yung masarap na lomi dito sa DNG Diner. Yan, so ito yung mga bikes namin. Dito kayo pwedeng mag-park. Ito actually gusto ko tong motor na to. Yan. So dito, we're 9 bikes, pero pwede pa. A few more bikes, pwede pa dito. Sisingit-singit nyo lang siya para ma-park ninyo. Tag-iisa tayong ganyan, tapos walang uwian. Bakit batak mo dyan? One order, pero dalawang ganyan yung uubusin natin. Sakto, nilala ako ang Lotto Pin. Tama-tama, pinagandaan mo ha. Kumusta, Lomi? Ay, panalo. Kasi bigat. Kumusta, Lomi? Napakasarap. Grabe. Sulit ang biyahe. Talaga Walang ba? jet lag. Walang jet lag. Busog. Kumusta? Sobrang sarap, Miss B. Thank you, thank you. You're welcome. Alam nyo, kahit may mga limitations sa bike na ito, minsan naiisip ko, siguro nasa rider din. Bilib na bilib ako kay Che Miranda, isa sa mga kaibigan ko na naka-bobber kasi bobber ang gamit niya nung naglaon yung loop kami. Kung paano niya naliliko sa tight corners leading up to Top Alan sa Sudipen yung motor and how she managed yung mga bumps sa road na amazed talaga ako. It only shows na kaya makipagsabayan ng motor na ito sa ibang mga motor. Tingnan natin kung ano ang tunog niya. SRP is 1.065 million pesos. So, mabigat sa bulsa. Ang sakit pag madrop mo ang bike na ito. Kaya nga for beginners, hindi ko ito ma-advise kasi sa mga nag-aaral pa lang, may chance talaga na madrop ang bike. Pero hindi lang money ang kailangan dito. Kailangan din ng
muscles kasi mabigat ang motor na ito. Pero sabi nga nila, 'di ba, lahat naman ng motor magaan na pag umaandar, so ganun din sa Triumph Bobber. Next time, i-review ko naman ang Moto Morini Seimetsu SCR. Tandaan, kung kaya ko, kaya mo rin. Tara, ride tayo! Yan, so let's take this for a quick spin around London sa Quezon City area.